Welcome sa part 2 ng ating PN charting. At again, saan galing ang ating mga stock na chart? Of course, galing sa inyo, no? Sa ating Facebook group. Ayan, dyan tayo nag-poll. If you want to join our poll, pwede join kayo sa ating Facebook. Click ang description, nandun ang Facebook link o kaya type nyo lang to, Philippine Reads 101 at kami yan. Okay, so that's our Facebook. At ito na ang ating mga stocks. Number 1 is OGP. OGP Gold Play. Yun, OGP. Bago natin tuloy yan, OGP. We invite you to register sa ating free webinar for beginners para sa mga bagong manonood at sa mga kaibigan nyo na pwede nyo pag-share ng ating link ng ating free webinar. So, mag-register lang sila dito at mag-join sa ating Discord group. Okay? So, libre yan. Pwede mong gamitin yan sa pag-invest or sa pag-trade sa PSE, sa US market, or sa crypto. Okay? So, yun lang. At i-chart na natin yan, OGP. OGP. Gold play, pwede. At sa support, lumayo na sa support. Pero layo lang. Okay? Problema, lumalayo na, hindi ka na makapili. Pwedeng mag-bid somewhere dito sa gap. Yeah. Kasi breakout point din naman. Yeah, pwede dyan, mga 14.35 yun. Somewhere mga 14.35 pwede mag-bid. At hopefully mag-hold dun sa level na yun para tuloy ang pag-akyat. Yun. Hindi pa siya actually uptrend. Ayun hindi pa nakakaahon at makaahon muna yan. RSI hindi pa rin oversold or overbought kaya pwede pa rin umakyat. Nag-aantay na tayo ng dips around 14. Pero maliit lang itong consolidation na to. Yun, maliit lang. 1%. Abang ng mas malalim. Okay, pero dahil bullish ang global sa US or sa spot, may chance din. Dividends, nagbigay siya ng August. Nagbigay din siya na anong buwan niya, November. At ang amount is 0.81, 0.37. O, palaki na palaki, 0.37. Pero may narinig tayo na kung tama ang dinig natin na next declaration ito is kasama ang para sa government. No? Kasi may shares din ng government. Yung narinig natin. At once a year lang sila magbayad. So most likely this year is ibabayad nila yung para sa government dividends. At baka maliit ang i-declare by Q1 na dividends. Yun ang sabi. No? Tingnan natin kung totoo. Anyway, kung nagbigay siya ng 0.37 tapos biglang nag 0.81, di compute natin sa 37 ulit. Kasi ano lang tayo. Ang tawag dito. Conservative. 37. Okay. Pag yun ang binigay niya, 2% lang. Or sabihin mo ng 3%. Maliit. 3, 6, 9, 12. O tama, mga 12% ang yield nito per annum. Pero quarterly siya magbabayad. Pwedeng hold for long term. Basta hindi ka mag-expect ng malaking returns at okay ka na sa mga around 10 to 12% dividends. Pwede naman. Okay, OGP. Next natin is Monde. Okay. Yo, natay na si Monde. Katay na katay. Grabe Kasi sabi nating relief rally from massive sell-off
nag-capitulate, relief lang, mukhang baka mag-bottom out dito. So, itong candle na to. Tignan natin kung may support. Yun, no? Pwede doon, no? Ito, ayan, yung dating guhit. So, kung gusto niyo ng Monday, abangan nyo dito. 767. Dapat mag-hold to. Pag tama nyo dyan, dapat mag-conso yan dyan, then bounce ulit. Tapos create ng higher high. Testing yung around 9 pesos. Yan, no? Ganyan. So, tingnan natin to. Okay, ah. Mukha lang. Hindi pa natin alam. Pero, chart-wise, mukhang capitulation to. Ang laki ng volume. Mukhang nag-capitulate siya dito. Tingnan natin kung may reason to capitulate. Uy, negative. Parang hindi. Sige, check natin ang FA. Monday. Kung may reason to capitulate, target price or target for 2024 is 26%. Ngayon is just, year to date is just 4.96. Oh, negative pa. Negative din. Baka hindi ma-hit yung kanyang target. Pero, na-price in I think yung down sa earnings, no? Ayun, no? Kaya sinell down na siya. Mukhang mag-hold na yan dyan. Tingnan natin kung may maganda-gandang trend. Isin natin ito. Yun. Di pa sure, no? Di pa sure. Kung, let's say, nakabili tayo dito at nag-bounce doon, may at least may 17%, no? Pwede rin. This year, 19% ang target. Dapat may losses kasi sila sa corn eh. Kung aalis sila sa corn business nila or magla-lighten, baka, no? Ang target price niya is 12. Average is tama, 12.50. All buys naman, 1.6 dividends, 53% upside. I think okay si Monde. Baba lang ng earnings niya eh. Dapat maganda ang Q4 para mag-recover. Ayun, no? Pero I think attractive to at this level. 770. Tingnan natin kung mag-hold yung 770. Pag nag-hold yan, di goods na. Pag hindi nag-hold, balik yan sa 716, 720. Tapos tingnan natin kung mag-hold mula doon. Hindi lang maganda yung dividends, late lang eh. Meron din siyang binibigay pag April, which is 0.12. Tingnan natin. Worth it ba? 0.12. Napakaliit. Wala. No, hindi. Okay, so yun lang, neutral. Hopefully, mag-hold yung 17.7 and then baka may chance. Next, LTG. Ito nag-breakout to. Tingnan na natin. Nag-breakout na. Napansin nyo, ang mga may play is yung mga may dividends, diba? Ibig sabihin yan, ang market is now moving to defensive play. So, marami kasing uncertainty. Tama lang yun. That's why huwag kayong maging bullish or aggressive masyado. Kasi nasa ano nga ang market eh. Nasa defensive mode nga eh. Defensive ka rin. Diba? Breakout doon sa major resistance. Matagal-tagal na resistance yun, no? Ganda ng consolidation, no? Descending triangle, breakout, boom. Resistance now is around 11.35 or 11.30. 7% upside na lang. Pwede rin naman to kasi maganda rin ang dividends, 12%. Pag nag-dip doon sa 10.50, pwede. Sana mag-hold yan 10.50. At parang upside mo is at least 7% upside plus dividends na aabot ng 12% per annum. Problem with LTG, sobrang cheap nito actually. Kasi ang kanyang PE niya lang ngayon is just 4.4. Historical niya is 9.9. So, more than half ang pwede niyang iakyat. Dapat nga ang fair value niya kung valuation lang. Kano ba yan? Dapat yan mga 20 pesos ang fair value. Or based sa historical valuation. No? Pero ang fair value niya lang ngayon is kano lang binibigay sa kanya? 9. Mali ito. 84. 9 lang ang binibigay na fair value sa kanya. That's why negative pa nga. Pero dahil maganda yung dividends, so, di ba? Defensive nga. Pwede. Okay? Kaso, antayin yung mag-correct. Dahil,
medyo overbought na. 10.50, yun ang magandang entry. Kung mag-hold. I think mag-hold yan kasi 2 years na yan eh. Ayun, 2 years resistance. February 2023. 25 na ngayon. Pwede yan. Pwedeng mag-hold yan. Nga lang, lilit na yung dividends. Pero okay pa rin. Pero hindi ito nagtutuda mo na yan. Mabagal to. Okay, so yun lang, LTG. Goods naman. Next is MBT. MBT. Parang bumagsak to. Anyway, sige, bumagsak ka lang kasi inaantay ka namin bumagsak. MBT, kung ako ang bibili niya natin, kaya dito sa gusto ko mas mababa. Yan, 70. Bakit 70? Kasi iguhitan natin. Dito, last time, dito siya nag-breakout sa level na yan, which is 72. Tapos, ang problema, nag-lower low siya, low. Yun, ito, lower low. Ngayon, nag-create naman siya ng medyo higher low naman. Hindi mo na tuloy malaman ngayon kung saan. Okay? Pero around dyan sa level na yan. Dito may bid ako dito, hindi lang tinamahan eh. Ang pre-open yan, 70 something. Nag-open sa 71, sayang. No? Pero mukhang gusto pang magbigay ulit. Okay? Ayan, medyo massive yung selling niya, patapos na ayan, around dyan, 72 to 70. Pero downtrend kita nyo naman lower high. So, going lower. In the end, magiging triangle yan. So, around 70 talaga tama. 70. So, yun lang. Antayin natin. Be patient. Yan, patient lang. Abang-abang. At may dividends naman yan this coming March, which is 150 to mga 350. So, kung mabili natin yan dito sa 72, 350. Oh, not bad, no? Almost 5%. Okay, so goods pa rin. No? Fair value. Fair value niya is 87. 19% upside and tatlong buy, 7% yield for the whole year kasi nagbibigay pa siya ng second half ng 2. Tapos ngayon 5.7. Diba? Okay. So yun lang, MBT. Next is Arit. Arit, congrats sa mga believers ng Arit na sumabay sa atin sa trade na to. Tagal na natin itong hawak. At patience lang talaga para kumita sa Philippines, no? Binili natin yan nung pumagsak doon. Yun, nung bumagsak dito, sabi natin buy all the way down. Yun, sa gap na yan. At I think siguro naman bumili nga kayo, no? At hopefully hindi kayo nag-cut dito kasi nga ang instruction is buy all the way down. Well, nag-TP ako dito sa around 40 pero break out. Ganun talaga ang buhay. Okay lang, may hawak pa naman. At ganda ng breakout, laki ng volume. So, ang next target niya, yan yung highest niya since 2022. So, pwede yan sa 44. Ayan, pwede yung mag-rally hanggang doon. Kaya lang, dapat muna, may 41 muna pala, 42. Pero dapat is yung breakout point, sabihin na natin 40, is ma-retest. Okay? Dapat ma-retest yan. Konsa dyan ng konti at saka umakyat ng 42 bago mag-44. Okay? So yan dapat ang tamang positioning or formation. Hopefully, may mag-private placement ulit or mag-share swap ulit siya para bumagsak ulit, makabili ulit tayo. Yun na lang ang pag-asa. Nakakatakot bumili sa 40 pero pwedeng bumili just small allocation pang dagdag lang para wag mahila yung average. 4% up mula dun sa breakout pag nasagad natin. 10% not bad. Pero dahil dito tayo nakapamili sa part na yan at nag-average ng mga 37, 6%. So almost double. Pero matagal na hating hawak to, no? 2 taon na yata. Hindi naman. Parang dito lang tayo nag-play niyan. Mula dyan. Tapos all the way up, range, buy, sell, buy, sell. Hanggang taas. At hanggang ngayon, buhay pa.
Hopefully, makakita ulit tayo ng ganitong play this year. Yung pwede mong i-range pataas. Kahit yun lang for the whole year, pwede na. Parang meron. Hopefully, matuloy. Arit. So, that's Arit, no? Ang bentahan dyan is, ang last tranche of selling is after ng inclusion to index. That's na yun. Dapat wala nang hawak after na. Okay. And, meron pa ba? Pure gold last. Big gold. Anyway, yield nga pala ni Arit is around 5.56%. No? So, habang inaantay mo yung gains mo sa price appreciation, o di ka makikita ka ng 5% dividend yield. Marami tayong times na kumita ng yield dyan. O, di ba? Ito pa. So, di naman siya nagda-drop kasi pag may dividends, kaya pwedeng i-hold. Ano pa? Last na. Pure gold. Pure gold. Hindi maganda yung chart. Tuyong-tuyo pero bumabagsak. Hindi maganda sa paningin. Sabi nila, good fix to consumer kung bababa ang inflation. The term is kung bababa. No? Pag hindi bumaba, hindi good play si Pure Gold. Currently is nasa support na yan. Creating triangle. Bearish triangle. Yan. Ganyan. Kung tuyong-tuyo ang volume niyan, baka may chance yung basagin at butasin. Kung mag-breakout, okay lang. Pero target mo dyan is 31 lang. Muna. Kasi ang target sa kanya is, check natin. Ang target sa kanya is, may 53 pero masyadong malaki yun. 44 na lang. Malayo pa rin. Year on year, 4 historica or target is 15, so below estimates pala kaya bagsak. Income 25 is 22%. PE 17 times, currently is 8. So cheap pero down ang earnings, so okay lang siyang ibagsak. I think dito yan, no? Dito goods pa yan. Second quarter. First quarter okay lang. Tapos pakitang gila second quarter. Paglabas ng 3Q, negative. Sinell down. Most likely, mataas ang 4Q niya dahil syempre, alam niyo na season, mga Christmas, New Year season. So, baka mataas ang 4Q. At baka mag-breakout. Yan, no? Tingnan natin ang dividends. May 3.66.9 tuwing May, 0.9. Tingnan nga natin. Halimbawa, nabili natin sa 29, taas 0.9. 3% lang. Pwede na. Pero parang hindi. Liit. Basta maganda yung earnings, pwede na. May good earnings na, may dividends ka pa, pwede. Pero kung down ang earnings, baka hindi. Ano? Look for or watch na lang yung oil and dollar if you want pure gold. No, pag mataas ang CPI, edi go for true gold, not pure gold. Okay? So, yun lang for part 2. I think na-discuss natin lahat. Again, join us sa ating free webinar. Nandun kanina sa opening. Check nyo yung link. If you want to join our YouTube Discord channel, join us by clicking the join your subscribe button naman sa YouTube. Okay, thanks for watching. Kita-kits Wednesday live charting.